Isang batang si Gerald sa mga nakilala ng ating programa nang tayo po ay magtungo sa lalawigan ng Palawan. Dahil po si Gerald, kinakailangan agad na maoperahan dahil po sa kanyang sakit sa puso. Ang ating naging agad na responde, katuwang ang matagal na po nating kasama sa Certified E-Responder na Jaden and Friends. Tunghayan po natin. Ang makitang masigla at malayang nakakapaglaro at nakakatakbo ang anak. Ito ang pangarap ni Jennifer para sa kanyang anak na si Gerald. Dahil si Gerald ay may sakit sa puso at kinakailangang maoperahan agad. Isang pamilya ni na Jennifer sa mga nakilala ng responde sa pagpunta ng ating programa sa lalawigan ng Palawan upang maghanap ng mga taong ating rerespondihan. At matapos ang ilang koordinasyon sa mga taong nagbigay ng impormasyon sa kalagayan ni Gerald, agad namin silang binisita sa kanilang tahanan sa bayan ng Nara sa Palawan. Pagdating pa lamang sa kanilang lugar, ay agad naming nakilala ang payat at mahiyaing si Gerald, kung saan nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid sa maliit na barong-barong na bahay nito. Kapansin-pansin din na gawa ang kanilang bahay sa pinagtagpi-tagping mga kahoy, sako at tarpulin. Kwento pa ni Jennifer, sa murang edad ni Gerald ay nalaman na nila ang sakit ng kanyang anak. Patawag po ako sa school niya. Tapos sabi ng doktor, may murmur daw yung anak ko. Tapos sabi sa akin, ipa-check up ko daw po yung anak ko. Ano po ba yun? Inulit ko po sa kanila, sabi nila, ikaw na lang po magtanong sa doktor kung anong murmur. Pina-check up ko po siya sa Aborlan Medicare. Sabi din po ng doktor niya, ng doktor dyan sa Aborlan Medicare, may murmur din daw po. Hindi rin po nila sabihin sa akin kung anong murmur. Sabi nila, ipa-check up ko daw po sa Pedia-Cardio. Sabi nila, ipatode-echo daw po yung anak ko. Nung naka-epo na kami, pinatode-echo ko po yung anak ko. Sabi nila, yung anak ko daw po, may sakit sa puso. Kailangan daw po nilang operahan. Wala na daw pong gamutan yung anak ko. Wala na daw pong gamutan yung anak ko kasi opera na daw po ang kailangan sa kanya. Dahil sa kanilang impormasyon, hindi naging madali para sa kanila ang mga susunod nilang hakbang. Nung kinausap niya yung doktor kasi sila na lang din po yung nag-usap. Sabi sa akin ng asawa ko, hindi niya daw po pa-operahan yung anak ko kasi malaking halaga. Nasa 500,000 po. Tapos sabi ko, paano yun pa? Sabi niya, wala daw pong gamutan yung anak mo. 2018 po yun. Pagka 2019, sinumpong na naman yung anak ko, dinala ko na naman po sa pidya niya. Ganun naman po, wala daw pong gamutan yung anak ko. Kailangan daw pong operahan. Nakapag-isip yung asawa ko, operahan na daw po namin. Since wala po kaming kakayahan na pera para pang pa-opera sa kanya, pinag-isip-isipan po namin ng asawa ko. Sabi niya, magawa tayo ng paraan para maoperahan yung anak mo. At ang sakit na nararamdaman ni Gerald, mas dumadalas pa. Naninikip po yung dibdib niya, tapos nangingitim po yung labi niya. Sa isang buwan, 3 beses siya sumpungin. Ito na po kasagsagan, nag-11 na siya. Mas malala na po ngayon. Tapos, madalas ko na siyang ibalik sa ospital ngayon kasi po ang nararamdaman niya na sikmura at saka tiyan. Aminado silang mag-asawa na hindi naging madali sa kanila na tanggapin ang sitwasyon ng kanilang anak. Nagulat po nga kami, sir. Ganyan yung kalagayan niya. Tapos, naramdaman ko rin na masakit. Kasi bilang isang ama rin,
masakit din sa akin na mawala rin sa biling namin. Kaya ang gusto ko lang na gumaling siya, maopera. Hindi na rin po ako makatulog. Masakit talaga pag yung biglaan na lang siya na mawawala sa amin. Panganay ko pa po siya kang anak. Kaya mas masakit. Pag may sakit siya, sabi ko lang talaga, nakalaban lang. Dito lang kami ni Papa mo, kaya mo yan. Hindi rin umano sapat ang kanilang kinikita upang matustusan ang gamutan ni Gerald. Ako po, binder lang po ako. Binder po ng kakanin, bananak yo. Lang po ako, makatinda lang po ako ng may pang-ulam-ulam na po sila. Simula po nung inatake na po siya nung January hanggang ngayon po, inaatake na siya, hindi na po ako makakonsentrate. Kaya po ang ginagawa ko, nag-extra na lang po ako sa tita ko. 150 po ang daily. Tama lang makabili ng gamot niya. Yung asawa ko po, driver lang po ng truck, hauling-hauling ng palay. Ang daily niya po is 350. Nakakasuporta na rin po sa pagkain namin at saka panggamot-gamot niya. Ang binibili ko na po yan, isang buwan na po yan. Pagdating naman po ng isang buwan, ang ginagawa ko po, ipit-ipitan na lang po namin ng asawa ko pang bawas-bawas doon sa namin, financial na pagkain. Minsan pag walang-wala kami, sabi ko sa asawa ko, pahiram ka muna sa boss mo. Dalay natin si Gerald sa ospital kasi sinusumpong na naman siya. Sabi niya, mamaya manghiram lang ako. Hanggang sa nakilala nila ang grupong Jaden and Friends. Nung nabalitaan ko na may magbibisita daw pong Jaden and Friend, dinala ko po siya sa Nara. Sabi po nila, opera po talaga ang kailangan. Free din po silang mag-opera sa anak ko. Ginagawa nila lahat ng paraan para maoperahan si Gerald. Since hindi po ako marunong mag-email, nagpapaturo po ako. Pero yung iba po, gina-Viber ko. Since iilan pa lang po yung nakapag sa akin, ang naiipon ko pa lang po, nasa 100 GL pa lang po. Pero sa quotation niya po is 450 to 500. Ang naipon ko pa lang po sa guarantee letter niya is 100 plus lang po. Para daw po sa pagpa-opera niya. Ang makasama pa ng mas matagal ang kanilang anak, ito ang kanilang prioridad. Kung maoperahan man si Gerald ko at makasurvive po siya, masaya po ako. At mahabaan pa ang buhay niya. Makakasama pa namin siya ng mahaba. Kung hindi man namin paoperahan yung anak ko, hindi na po kami nagpakapal sa tao na maghingi ng tulong. Pero nagagawa po kami ng paraan para mapaoperahan siya. Mas malaga po, sir, na maoperahan sa akin po para makasama po namin sa ng mahabang panahon hanggang sa pagtanda. Kaya't hindi na rin nila pinalampas ang pagkakataon na manawagan para sa kanilang anak. Kung sakali rin po may magtutulong sa amin, yung mga gamot, yung financial na rin po talaga. Humihingi po kami ng tulong financial para po sa operasyon ni Gerald Zabala ng anak ko po para gumaling po siya. At dito lamang November 17, ang Jaden and Friends nagtungo rin sa Palawan upang magsagawa ng 2D echo screening mission, kung saan isa si Gerald sa kanilang nabigyan ng libreng check-up at screening. So si Gerald, natingnan siya last November 17. So na-echo ulit siya nila Dr. Arago. So ang plano nila is i-cardiac cut muna si Gerald para ma-check kung safe pa siyang gawin. Kasi doon sila magbe-base sa result kung anong procedure ang gagawin kay Gerald. Kasi medyo malaki na si Gerald 11 years old na siya. Kasi po yung mga case daw na lalo pag malalaki na, kailangan nilang idaan sa cardiac cut kasi doon nila check yung lagay ng puso, yung mga ugat. May mga bagay kasi silang i-check, consideration bago daw i-proceed sa open heart. So kung makita sa result na kaya pang gawin si Gerald,
doon sila magpaplano kung kailan na magiging open heart ni Gerald. Ayon kila Doc, dahil 11 years old na si Gerald, kailangan niya po talagang i-open heart. Gawa nung case niya na TOF. Yun po kasi yung isa sa mga tinatawag nila blue baby. At hindi lang si Gerald ang tutulungan ng grupo at ng kanilang mga partner doctors at sponsors mula sa Palawan. 9 na bata ang candidate for PDA device closure, 10 sa cardiac procedure at saka 4 na open heart surgery. 23 bata ang na-diagnose na may sakit sa puso. Tapos yung the rest po is mga normal naman. Yung iba for monitoring, yung iba namang gamot lang. Hopefully po matulungan sila lahat. Siyempre dadaan para sa screening, pero majority po nun is tutulungan sila makaluwas. At bukod sa libreng operasyon, tutulungan din nila si Jennifer at iba pang mga magulang na mapunuan ang gagastusin nila sa pagluwas dito sa Maynila. Hopefully si Gerald magawa this coming year. Napakahirap kasi ng sitwasyon nila doon sa Palawan. Nakita niyo po yun mismo, gaano kahirap, gaano kalayo, walang access sa medical ang mga bata doon. Kaya yun nga po kaya kami nagpunta sa Palawan para matulungan yung mga bata. Pwede naman tayo kasing lumapit pa sa ibang ahensya para ma-cover up yung gagawing procedure kay Gerald. So hopefully po, may mga matap pa tayo na tutulong sa kanila. So positive naman kami sir na magagawa si Gerald. Hanggat maaari, matulungan namin yung mga bata na yon para maging maayos na po sila. Sa mga gustong tumulong kay Gerald po at sa iba pang bata na na-diagnose sa Palawan, pwede niyo po kami i-PM sa Jayden & Friends o tumawag po sa number na 0905-3368371. Tapos makakasiguro naman po kayo na lahat ng donation ninyo is makakarating sa mga bata na nangangailangan. Sa mga gusto po mag-donate, PM lang po, tapos doon po namin ibibigay yung account number namin. At syempre pa, nagpaabot rin tayo ng agarang responde sa kanilang pamilya dahil bit-bit namin ang groceries at gatas para kay Gerald. Habang nag-iitay tayo ng date operation ni Gerald, may dala muna kaming konti para sa inyo. Mga groceries para sa inyo. Kita. Hindi rin nila napigilang maging emosyonal sa mga biyayang kanilang natanggap. Maraming salamat po sa nag-abot ng tulong po sa amin. Kahit papaano po. Kahit kunting alaga, mas malaki na po ito. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa responde. Sana po marami pa po kayong matulungan tulad namin. Masaya lang po ako kasi kahit papaano po may nakakitang sa kalagayan namin. Ngayak lang po ako sa saya ko na matutulungan na yung anak ko. Hindi hadlang ang distansya at layo para makapag-abot tayo ng tulong. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat, grupo man o individual, para marespondihan ang higit na nangangailangan. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.